Sa isang ordinaryong umaga sa tahimik na nayon, may isang babaeng natagpuan na wala ng buhay sa isang kanal. Parang aksidente lang sa unang tingin, pero hindi. Ang kwentong ito ay tungkol sa lihim, kasakiman at karahasang naganap sa loob ng pamilya. Sino ang sangkot? Paano nangyari? At ano ang ginawa ng pulisya para matuklasan ang katotohanan? Manatili hanggang dulo dahil bawat detalye ay nakakakilabot. Ang kasong ito ay naganap sa Pasuruan Regency, East Java, Indonesia. Para sa mga lokal na magsasaka dito, inaasahan nila na isa na namang karaniwang araw ng pagtatrabaho sa bukid ang ika-16 ng Disyembre 2025. Pagsapit ng 6:30 ng umaga, isang taga-baryo ang naglalakad sa ibabaw ng dike patungo sa kanyang taniman ng mais upang simulan ang pag-aani. Sa gilid ng daanan may isang kanal na ginagamit bilang patubig at paagusan, humigit kumulang 5 metro ang lalim. Dahil sa ilang araw ng tuloy-tuloy na pag-ulan, maputik ang tubig at napapalibutan ng makakapal na halamang tubig ang kanal. Habang naglalakad, hindi sinasadyang sumilip ang taga-baryong pababa. Doon niya napansin isang kulay na hindi karaniwan. Sa pagitan ng kulay abong putik at madilim na berdeng mga halaman ay may isang matingkad na kulay rosas na bagay. Huminto nga siya at pilit na inunawa ang kanyang nakikita. Unti-unti niyang nakita ang isang anyong tao na nakahiga at hindi gumagalaw sa mababaw na tubig ng kanal. Sa una, hindi agad niya inisip na ito ay isang krimen. Sa lugar na iyon malapit sa kalsada, may mga pagkakataong may nahuhulog sa kanal tuwing gabi dahil sa mahinang liwanag dito. O kaya naman ay may mga lasing na aksidenteng nadadapa. Dahil sa simpleng pag-aalala at pakiramdam na malasakit, dahan-dahan siyang lumapit sa gilid ng dike at maingat na tumingin pababa. Doon niya na rin tuluyang napagtanto na ang katawang ito ay isang babae. Ang unang pumukaw sa kanyang pansin ay ang kulay rosas na helmet ng motorsiklo na suot ng babae. Kapansin-pansin ang kintab ng helmet, malinis, makinis at halos walang bakas ng gasgas. Ngunit nang ilipat niya ang tingin sa mukha ng babae, napalitan ng takot ang kanyang pag-aalala. Ang buhok ng babae ay magulo at nakadikit sa kanyang mukha. Ang kanyang leeg, mukha at nakalantad na balat ay nabalot ng makapal na putik. Kung ito ay simpleng aksidente, ang helmet sana ang unang nadumihan at nagasgasan. Ngunit kabaligtaran ang nakita. Ang babae ay nilapitan pa ng taga-baryo. Sa sandaling iyon, ramdam niyang hindi na nga ito simpleng aksidente lamang. Agad nga siyang tumalikod, umakyat sa dike at humingi na ng tulong. Tinawagan ang pulis at ipinaalam sa mga opisyal ng barangay ang kanyang nakita. Mabilis namang rumusponde ang mga otoridad matapos matanggap ang nasabing ulat. Agad nilang sinelyuhan ang paligid upang maiwasan ang pagkasira ng mga ebidensya. Iniahon ang bangkay ng babae mula sa kanal at inilagay sa maayos na posisyon para sa paunang pagsusuri. Napansin ng mga investigador na maayos ang suot ng biktima, isang itim na pang-itaas at pantalon. Bagamat natatakpan ng putik ang ilang bahagi ng kanyang katawan, kapansin-pansin ang mga sugat at marka na hindi karaniwang dulot ng isang aksidenteng pagkahulog. Dahil dito, agad na inalis ng pulisya ang posibilidad na ito ay simpleng aksidente lamang. Sa unang pagsusuri ng forensic team, nakita ang ilang detalye na lalo pang nagpalakas ng hinala ng karahasan. May mga pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan ang biktima at may bakas ng malakas na puwersa. Higit sa lahat, napansin nilang tila inilagay lamang ang helmet matapos mamatay ang babae, na nagpapahiwatig ng tangkang palabasing aksidente lamang ang nangyari. Sinuri rin ng pulisya ang mga bulsa ng biktima sa paghahanap ng pagkakakilanlan, ngunit walang anumang ID, wallet o personal na gamit ang natagpuan. Dahil dito, pansamantalang inisip ng mga otoridad na maaaring isa itong kaso ng pagnanakaw sa tabi ng kalsada. Isang uri ng krimen na hindi bihira sa isang liblib na lugar sa East Java. Matapos ang paunang investigasyon sa pinangyarihan, isinugod ang bangkay sa isang ospital sa Parasuan para sa masusing pagsusuri at autopsy. Kahit walang dokumento ang biktima, gumamit ang pulisya ng makabagong fingerprint identification system.
Kinuha ang kanyang fingerprint at itinugma sa pambansang database. Hindi nagtagal, lumabas ang resulta sa screen na kumpirma ang pagkakakilanlan ng biktima. Siya ay kinilalang si Faradelia Amalia Nadwa, 21 taong gulang na estudyante ng University of Muhammadiyah Malang at kasalukuyang nasa ikalawang semestre pa lamang. Hindi siya residente ng Pasuruan kundi nagmula sa isang may kayang pamilya sa Ranagong Village, Tilis District, Probolinggo Regency, East Java. Sa murang edad, tila may maayos at tahimik na direksyon ang kanyang buhay. Ngunit sa kabila nito, natagpuan siyang patay sa isang kanal, isang pangyayaring nag-iwan ng malaking katanungan pati na sa mga pulis. Bakit siya pinatay at sino ang pumatay sa kanya? Dito na nga nagsimula ang mas malalim na investigasyon. Habang kinukumpirma ng pulisya ang pagkakakilanlan ng biktima, ipinagpatuloy naman ng forensic team ang mas detalyadong pagsusuri sa kanyang bangkay. Ang resulta ng autopsy ay tuluyang nagbago sa direksyon ng kaso. Malinaw sa ulat na ang pagkamatay ni Faradela ay hindi sanhi ng aksidenteng pagkahulog o pagkalunod sa kanal. Ayon sa forensic pathologist, namatay si Faradela dahil sa mechanical asphyxiation o pagkakal. May malinaw na marka ng pagkakasakal sa kanyang liig. Hugis bilog at pantay ang pagkakadiin na indikasyon ng tuloy-tuloy at malakas na puwersa. Bukod sa mababaw na pasa, may mga pagdurugo rin sa mas malalim na bahagi ng kalamnan. Isang palatandaan ng marahas na sakal bago siya mamatay. Mayroon ding bakas na matinding tama sa noo ng biktima. Ipinakita nito na siya ay sinaktan muna bago tuluyang mawala ng kakayahang lumaban. Bukod dito, natagpuan din ang mga marka ng malakas na pagkapit at pagpigil sa kanyang mga pulso at hita. Batay sa lahat ng ebidensyang ito, napagpasyahan ng forensic team na ang biktima ay sadyang pinatay. Hindi ito simpleng pagnanakaw o aksidente, kundi isang planadong karahasan. Ang pagkakalagay ng malinis na helmet sa ulo ni Faradela ay malinaw na tangkang iligaw ang investigasyon at palabasing aksidente ang kanyang pagkamatay. Dahil sa resulta ng autopsy, tuluyang ibinasura ng pulisya ang unang teorya ng pagnanakaw sa tabi ng kalsada. Ang kaso ay itinaas bilang marahas na pagpatay at pinalawak ang saklaw na investigasyon. Nagsimula ring suriin ng mga otoridad ang mga posibleng motibo, kabilang na ang personal na alitan, galit o hindi magandang ugnayan sa mga taong malapit sa biktima. Ang pamilya ni Faradela ay agad ngang nakatanggap ng tawag magmula na matukoy ang kanyang pagkakakilanlan. Nang sinagot ito ng kanyang amang si Ramlan, doon nila nalaman ang balitang natagpuan ang bangkay ng kanyang bunsong anak. Sa isang iglap, gumuho ang kanyang mundo. Naalala pa ni Ramlan ang huli nilang pag-uusap ni Faradela. 3 araw bago mangyari ang insidente, noong linggo ng December 14, nagpadala sa kanya ang anak ng mensahe na humihingi ng pangbayad ng kuryente sa inuupahan nitong apartment malapit sa universidad. Wala siyang anumang hinala noon. Para sa kanya, isa lamang itong karaniwang mensahe ng kanyang anak. Kahit estudyante pa lamang, siya ang humahawak ng pananalapi ng negosyo ng kailang pamilya. Pinagkakatiwalaan siya ng kanyang ama dahil sa kanyang pagiging maingat at responsable. Ang pamilyang Ramlan ay may malaking negosyo sa kailang lugar, kabilang na ang tindahan ng materyales ng konstruksyon, bilihan ng produktong agrikultura at grocery store. Lahat ng kita at gastusin ay dumaraan sa kamay ni Faradela. Si Faradela ay kilala bilang tahimik, mahinhin at bihirang lumabas ng bahay, maliban na lamang kung may mahalagang gagawin. Dahil dito, hindi maunawaan ni Ramlan kung bakit tatagpuan ang kanyang anak sa isang liblib na lugar malayo sa kanyang karaniwang pinupuntahan. Sa gitna ng pagdadalamhati, agad na bumiyahe ang pamilya patungo sa ospital ng Pasuruan. Samantalang mas pinagtibay ng pulisya ang pagtingin sa mga taong malapit kay Faradela. Isa sa mga unang hakbang ay ang pagsusuri ng mga CCTV camera sa paligid ng inuupahang apartment ng biktima. Mula sa mga kuhang video, natukoy ang huling galaw ni Faradela bago siya tuluyang nawala. Sa footage makikita na noong gabi ng December 15, bandang alas 7 ng gabi, lumabas si Faradela mula sa kanyang tirahan. Kapansin-pansin na hindi niya dala ang sariling motorsiklo. Sa halip, siya ay sinundo ng ibang motorsiklo at umalis kasama ang sakay nito. Matapos nga ang sandaling iyon, wala nang malinaw na bakas kung saan siya nagtungo. Ayon sa pulisya, maliit ang posibilidad na sumama si Faradela sa isang estranghero.
Batay sa kanyang personalidad, malamang na nakipagkita siya sa isang taong kilala at pinagkakatiwalaan niya. Dahil dito, lalo pang tumibay ang hinala na ang krimen ay may personal na motibo. Kasabay rin ito, nagsagawa rin na mas malawakang CCTV review ang pulisya sa rutang mula sa Banggel hanggang sa Pasuruan. Doon nila napansin ang isang sakyang paulit-ulit na lumilitaw sa mga kuha, isang pulang pick-up truck. Hindi karaniwang ang ganitong sasakyan sa mga kalsadang puno ng mga motorsiklo, kaya agad nga itong nakatawag pansin. Makikita sa mga kuha na ang pulang pick-up ay gumagala sa mga kalsada malapit sa pinangyarihan ng krimen mula gabi ng December 15 hanggang madaling araw ng December 16. Paulit-ulit itong lumiliko sa maliliit at liblib na daan na para bang may hinahanap o hinihintay na pagkakataon. Nang ikumpara ang oras at lokasyon ng sasakyan sa oras ng pagkakatuklas ng bangkay, nagkaroon ng malinaw na pagtutugma. Sa tulong ng license plate recognition at talaan ng rehistro ng sasakyan, natukoy ang may-ari ng pick-up truck. Lumalabas na ang sasakyan ay nakapangalan sa ama ni Faradela na si Ramlan. Samantala, upang masagot ang mga tanong tungkol sa kulay rosas na helmet, nagsagawa ang pulisya na masusing investigasyon. Binisita nga nila ang iba't ibang tindahan ng mga helmet at mga aksesoris ng motorsiklo sa lugar ng Bagle at Pasuruan. Layunin nga nilang malaman kung saan at kailan nabili ang helmet na natagpuan sa ulo ni Faradela. Hindi nagtagal, isang mahalagang pahiwatig ang lumitaw mula sa isang tindahan ng motorsiklo. Kinumpirma ng isang empleyado na noong gabi ng Lunes, December 15, may isang lalaking bumili ng kulay rosas na helmet. Naalala ng empleyado ang transaksyon dahil hindi karaniwan ang kulay na helmet para sa isang lalaki. Nakuha naman ng pulisya ang CCTV footage ng tindahan. Sa video, malinaw na makikita ang mukha ng lalaking bumibili ng helmet. Nang ikumpara ang itsura nito sa mga larawan ng mga taong malapit sa biktima, walang pag-aalinlangan na ang lalaking nasa footage ay si Agos, ang bayaw ni Faradela. Ang helmet na binili sa tindahan ay eksaktong kapareho ng helmet na natagpuan sa pinangyarihan ng krimen. Pareho ang kulay, tatak at disenyo. Nang ipakita ito kay Ramlan, agad naman niyang kinumpirma na hindi iyon ang helmet na karaniwang ginagamit ni Faradela. Ayon sa kanya, ang tunay na helmet ng kanyang anak ay luma na at may maraming gasgas. Inamin din ni Ramlan sa pulisya na bagamat sa kanyang pangalan nakarehistro ang pulang pick-up truck, matagal na itong ginagamit ni Agos. Kasama siya ng mga magulang ng biktima na pumunta sa ospital. Si Bripka Agos Saliman ay 37 taong gulang ng kasal. Higit sa lahat, si Agos ay isang aktibong pulis sa Pasuruan Regency Police, kabilang sa intelligence unit na may ranggong brigadier. Sa unang tingin, maayos at kalmado ang kanyang kilos. Tinutulungan niya ang pamilya at nakikisalamuha sa mga pulis na tila sanay na sanay sa ganitong sitwasyon. Ngunit sa likod ng kanyang pagiging kalmado, may napansin ng ilang tauhan sa ospital. Sa halip na malungkot sa pangyayari, tila mas abala pa si Agos sa pagbibigay ng paliwanag. Paulit-ulit niyang ang sinasabi sa mga nakapaligid na ito ay isang kaso lamang ng pagnanakaw at binibigyang diin ang mahinang seguridad sa lugar. Para nga sa mga investigador, hindi ito karaniwang reaksyon ng isang kamag-anak na nawala ng mahal sa buhay. Sa puntong ito, malinaw na nga sa mga investigador na hindi nagkataon lamang ang mga ebidensya. Ang sasakyan, ang helmet at ang kilos ni Agos ay unti-unting bumubuo ng isang malinaw na larawan. Gayunpaman, bilang isang aktibong pulis, kinailangan pa rin mag-ingat ang mga otoridad. Nagpasya ang East Java Police na palalimin muna ang background investigation bago isagawa ang formal na pag-aresto. Nais nga nilang tukuyin ang motibo at tiyak na matibay ang lahat ng ebidensya. Habang pinapalalim ng pulisya ang investigasyon, nagsimula silang mangalap na impormasyon mula sa mga kamag-anak, kapitbahay at mga kakilala ni Agos. Unti-unting lumabas ang isang larawan ng pagkatao ni Agos na malayo sa imahe ng isang maayos at respetadong pulis. Isa sa mga unang nagsalita ay ang tiyuhin ni Faradela na nagngangalang si Abdullah. Ayon sa kanya, matagal nang may masamang reputasyon si Agos sa loob ng kailang pamilya. Hindi raw ito simpleng chismis, kundi mga karanasang pilit nilang itinago upang mapanatili ang katahimikan ng kailang pamilya. Ibinunyag nga ni Abdullah na ilang beses nang nangharas si Agos sa mga kababaihan. Isa sa pinaka nakakagulat na revelasyon
ay ang umano'y panunukso at pang-aabuso ni Agos sa mismong ina ng kanyang asawa. Nangyari ito nung nakatira pa ang pamilya sa iisang bahay. Tuwing wala nga ang kanyang biyanan na lalaki, sinasamantala ni Agos ang pagkakataon upang ilabas ang kanyang kamanyakan. Dahil sa takot at katayuan nga ni Agos bilang pulis, pinili ng biyanan na manahimik. Upang maiwasan ang gulo, nagpasya ang pamilya na magpatayo ng bagong bahay at lumipat. Iniwan ang lumang tirahan kina Agos at sa kanyang asawa. Hindi na nila ito isinumbong pa sa pulisya upang mapanatili ang pagkakaisa ng kailang pamilya. Ngunit hindi roon nagtapos ang mga aligasyon. Ayon pa sa ilang mga kapitbahay at tsismisanayon, tila mahindi rin tamang interes si Agos sa kanyang hipag na si Faradela. May mga ulat nga na ilang beses na siyang pumunta sa apartment ng dalaga at pinipilit itong sumama sa kanya. Ikinuwento rin ng mga kaibigan ni Faradela na nakakaramdam siya ng matinding takot at pressure mula kay Agos. Bagamat bihira siyang magsalita tungkol dito, halatang may dinadala siyang bigat na hindi niya nga kayang ilantad sa iba. Ayon naman sa driver ng pamilya, si Agos ay ilang beses nang nagkaroon ng bigong pag-aasawa at wala rin siyang matibay na pinagkukunan ng sariling pera. Umaasa lamang siya sa tulong ng pamilya ng kanyang asawa. Ikinagalit din daw umano ni Agos ang desisyon ng biyanan na ipagkatiwala ang pamamahala ng negosyo kay Faradela sa halip na sa kanya o sa kanyang asawa. Para nga sa kanya, hadlang si Faradela sa kanyang luho at kagustuhan. At sa puntong ito, malinaw na ang galit, inggit at pagnanasa ay maaaring nagsama-sama upang humantong sa trahedya. Habang palabas na siya sa ospital, bigla siyang hinarang ng isang pulis na nakasibilyan. Tahimik siyang dinala para sa formal na pagtatanong. Sa simula ng interogasyon, mariing itinanggi ni Agos ang lahat ng mga paratang. Sinabi niyang nasa bahay lamang siya nung gabi ng insidente. Patuloy niya ring iginiit na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng kanyang hipag at paulit-ulit niyang sinabi na isa lamang itong kaso ng pagnanakaw. Ngunit nagbago ang lahat nang ilatag ng pulisya ang mga ebidensya sa kanyang harapan. Ipinakita nga sa kanya ang mga larawan ng CCTV na malinaw na nagpapark siya ng kanyang sasakyan malapit sa lugar ng krimen sa oras ng insidente. Sunod ring ipinakita ang footage ng pagbili niya ng kulay rosas na helmet sa isang tindahan. Nang tanungin kung bakit natagpuan ang parehong helmet sa ulo ng biktima, bigla na lamang nanahimik si Agos. Kita nga sa kanyang mukha ang kaba at pagkalito. Habang tumatagal ang interogasyon, naging magulo at salungat ang kanyang mga paliwanag. Unti-unti na ngang bumagsak ang kanyang depensa. Sa huli, inamin na nga ni Agos na sangkot siya sa pagpatay kay Faradela. Ngunit hindi pa roon nagtapos ang kanyang revelasyon. Ibinunyag niya rin na hindi siya kumilos ng mag-isa. May tumulong umano sa kanya sa krimen, isang lalaking nagangalang Suyetno. Ayon kay Agos, matagal niya nang kakilala sa Suyetno at pinagkakatiwalaan niya rin ito sa paggawa ng krimen. Matapos nga ang pag-amin, agad na inilunsad ng pulisya ang operasyon upang matunton ang kanyang kasabwat. Bilang matagal ng kaibigan ni Agos, tila batid na nga ni Suyetno ang ilang galaw ng pulisya. Dahil dito, naging maingat at palipat-lipat siya ng tinutuluyan upang maiwasan ang pagkakahuli. Una siyang tumakas mula sa kanyang bahay at nagtungo sa tirahan ng isang kamag-anak upang magtago. Ngunit hindi nagtagal, napagtanto niyang mabilis ding masusundan ng pulisya ang kanyang mga koneksyon. Dahil dito, muli siyang lumipat ng lugar at tumawid patungong Madora Island. Umaasang maililigtas siya ng hiwalay na lokasyon ng isla. Hindi naman nagpatinag ang East Java Police, pinakilos ang Major Crimes Unit at isinagawa ang koordinadong operasyon sa iba't ibang rehiyon, kabilang na ang Lumajang, Probilinggo at Pamekasan. Sa tulong nga ng mga teknikal na investigasyon at intelligence tracking, unti-unting natunton ang galaw na Suyetno. Nang matukoy na ang lugar na kanyang tinutuluyan sa Pamekasan, agad nang rumusponde ang pulisya. Ngunit pagkarating nila sa kanyang pinagtataguan, wala na nga siya roon. Muli na naman siyang nakalipat ng ibang lugar. Ayon sa mga investigador, napagpasyahan ni Suyetno na bumalik ng mainland. Umaasang hindi na siya hanapin ng pulisya sa mga lugar na malapit sa pinagmulan ng kaso. Ngunit mali ang kanyang akala. Dahil noong madaling araw ng Biyernes, December 19, 2025, natukoy ng pulisya ang kanyang kinaroroonan sa isang lugar ng Kalakasan, Probilinggo Regency.
Tahimik na pinalibutan ng mga sakyan ng pulisya ang lugar upang maiwasan ang pagtakas. Ilang sandali lamang mabilis na nilapitan ng mga pulisya na nakasibilyan ang target at inaresto ang isang payat na lalaki na nakasuot ng checkered na damit at sandalyas. Hindi na nga siya lumaban pa. Ayon sa pulisya, halatang pagod na nga siya sa ilang araw na pagtakas at alam na nga niyang tapos na ang lahat. Si Siyutno ay agad ngang dinala sa himpilan ng East Java Police. Sa pagkakaaresto sa kanya, tuluyan na nga nakumpleto ang dalawang pangunahing sospek sa brutal na pagpatay kay Faradelia Amalia Nadwa. Sa pagkakaaresto ni Agos at Siyutno, unti-unting nabuo ng pulisya ang eksaktong pangyayari noong gabi ng December 15 hanggang madaling araw ng December 16. Napag-alamang matagal nang may sama ng loob si Agos kay Faradela, hindi lamang dahil sa kontrol nito sa negosyo at pananalapi ng pamilya, kundi dahil na rin sa kanyang baluktot na damdamin at sexual na pagnanasa na tinanggihan nga ni Faradelia at ng kanyang ina. Sa gabing iyon, nagtagpo sina Faradela at Agos sa ilalim ng pagkukunwaring may sasabihin itong importante. Dumating si Faradela sakay ng motorsiklo at doon na nga sumama sa kotse ni Siyutno. Sa loob ng kotse, pinilit ni Agos si Faradela na isuko ang kontrol ng pananalapi at marahas na hinaharas. Nang lumaban si Faradela, nagkaroon nga ng tensyon at karahasan. Ang dalawang lalaki ay pinagtulungan ang dalaga. Isa ang pumigil sa mga kamay at paa ng biktima, habang ang isa naman ay nagpatigil sa kanya. Ang resulta ay ang mga marka sa leeg, pasa sa ulo at iba pang sugat sa katawan na malinaw na nagpatunay sa brutal na proseso ng pagpatay. Matapos ang pagpatay, hindi nagpanik si Agos. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa anti-detection upang planuhin ang pagtatapon ng bangkay at pagtakpan ang krimen. Bumili nga siya ng bagong kulay rosas na helmet upang ilagay ito sa ulo ng biktima na sadyang ginawa upang magmukhang aksidente sa trapiko o simpleng pagnanakaw ito. Pinili rin nilang itapon ang bangkay sa isang kanal malayo sa tirahan ng biktima at sa mata na nakararami. Ang lugar ay liblib at tahimik dahilan kung bakit ito ang naging lokasyon ng pagtatapon. Ayon sa pinuno ng Public Relation ng East Java Police, ang kaso ay premeditated murder, isang planadong pagpatay. Sa kasalukuyan, formal nang inaresto ang dalawang sospek at ang pinakamabigat na parusa ay naghihintay na sa kanila. Sa pagtatapos nga ng kasong ito, malinaw na ang pinakamapanganib na krimen ay hindi laging nagmumula sa mga estranghero, kundi minsan ay sa mga taong pinagkakatiwalaan natin. Ang sinapit nga ni Faradela ay paalala na ang kapangyarihan, pagnanasa at inggit kapag nagsama-sama ay kayang sumira ng buhay ng isang inosenteng tao. Isang dalagang may pangarap, may kinabukasan at may pamilyang nagmamahal na biglang kinitil sa paraang hindi niya kailanman inakala. Habang hinaharap ni Agos at Siyutno ang bigat ng batas, nananatiling sugat sa puso ng pamilya ang pagkawala ni Faradela. Walang sentensya ang makakapawi sa kanilang sakit na nararamdaman. Ngunit ang katotohanan at hustisya ay mahalagang hakbang upang hindi tuluyang mabura ang kanyang kwento. Sa huli, ang tanong ay hindi na kung sino ang pumatay, kundi paano natin masisiguradong hindi na ito mauulit. Kung may aral mang maiiwan sa kasong ito, iyon ay ang pagiging mapagmatsyag kahit sa loob ng sariling pamilya. Dahil minsan, ang tunay na panganib ay nakatago sa likod ng pamilyar na muka. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pananatili hanggang dulo at patuloy po tayong magbantay, makinig at manindigan para sa katotohanan at hustisya. Ako po si Miss Denise. Kung nagustuhan niyo po ang aking kwento sa araw na ito, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-subscribe na rin po kayo kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe at mag-iwan na rin po kayo na inyong saloobin about sa kwento sa comment section. See you in my next video.